Nagpapatuloy po tayo sa ating communion series sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Ang pinamagatan po natin, God the Son, Son of Man. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang panganib ng pakikinig kay Kristo na walang pagsunod sa Kanya. Ang panganib ng pakikinig kay Kristo o pagtawag kay Kristo na walang pagsunod sa Kanya. Kung mapapansin po ninyo, ang lahat ng mga dakilang mga sermon sa Biblia ay palaging nagtatapos sa isang hamon. Halimbawa po yung dakilang sermon o yung huling sermon ni Moses sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Yun po ay nagtapos sa isang hamon. Ang sabi niya, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your offspring may live. Gayon din po, naalala natin nung tayo nasa series natin sa aklat ni Joshua, ang kanyang huling mensahe ay nagtapos din sa isang hamon sa Joshua chapter 24, verses 14 to 15. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So katulad ng mga dakilang sermon na iyon, itong sermon ng ating Panginoon ay nagtatapos din sa isang hamon. Bago tayo nakarating dito sa mga talatang ito, nung huling beses tayo ay nasa aklat ni Lucas, ang pinag-aralan po natin ay yung panganib ng mga huwad o yung false teachers and followers sa verses 43 to 45. Kung saan naalala nyo, nabasa natin, for no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. At ang ibig po sabihin nun, sa verse 45, the good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of the evil of his treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya pagkatapos bitawan ng Panginoon ang ganong klaseng katotohanan, na dapat nating nalalaman sa pamamagitan ng prutas, ng bunga ng ating pamumuhay, kung tayo nga ba ay nanganganib na maging huwad na tagasunod ni Kristo, o kung tayo nga ba ay sumusunod sa mga huwad na propeta o tagapagturo ng hindi totoo. Kaya mga kapatid, ang mga talatang ito ng ating Panginoon ay ang pagtatapos, ang kanyang hamon ng kanyang Sermon on the Plain. Isang muling pagsasalaysay ng Sermon on the Mount ni Jesus. Yung Sermon on the Mount po, mas mahaba po yung pagkakasulat ni Matthew sa Matthew chapter 5, 6, and 7. Para sa mga hentil katulad natin, ay iniksyan siguro ni Lucas ang kanyang account ng parehong sermon. May tiyak na panganib, mga kapatid, ang pakikinig kay Jesus na walang pagsunod sa Kanya. Ano ba ang babala at ang panghihikayat ni Kristo sa atin tungkol dito? Tignan po natin ang ating pong pag-aaral ngayong hapong ito. Una sa lahat, makikita natin ang pagsaway niya sa mga nakikinig kay Kristo ngunit hindi nabubuhay para sa Kanya. O di kaya mas maganda po sigurong sabihin, ang pagsaway niya sa mga tumatawag
kay Kristo o tumatawag sa Kanya, ngunit hindi nabubuhay para sa Kanya. Sabi sa verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Yung pong salitang Lord ay curious sa orihinal na lingwahe, at ito ang karaniwang gamit. Sa karaniwang gamit, ang ibig po sabihin ay master o Panginoon. Isang tao na nasa posisyon ng otoridad over a person. Isang tao na actually kung minsan ay nagmay-ari ng isang ibang tao, na ang kanyang kalooban ay laging nasusunod. Noong panahong yun, meron pong mga slaves. Ang tawag po nila sa kanilang mga earthly masters ay Kyrios or Lord. Yung pagkakabigkas dito ng Lord na 2 beses, Lord, Lord, ay karaniwang ginagamit sa Biblia para magkaroon ng emphasis. Kung minsan ginagamit ito para ipakita ang isang emosyon o intimacy, yung pagiging malapit. No? Halimbawa, nung tinawag ng Panginoon si Abraham, Abraham, Abraham. Nung tinawag si Moses sa Mount Horeb, Moses, Moses. No? Nung tinawag si Samuel sa kalagitnaan ng gabi, Samuel, Samuel. Nung tinawag si Saul, nung siya ay sinalubong sa daan ng Damasco, Saul, Saul. Dito po, ang wika ay Lord, Lord. Pero may tanong ang ating Panginoon sapagkat yung tanong niya ay indikasyon ng kanyang pagdududa o di kaya kanyang pagsaway, kanyang rebuke doon sa mga tumatawag sa Kanya na Lord, Lord, ngunit hindi naman sumusunod sa sinasabi Niya. Why are you calling me? Alam niyo, hindi po siya magtatanong na ganon. Kung lahat ng sumusunod sa Kanya, na tumatawag sa Kanya, ay sumusunod nga sa Kanya. Pero hindi nga eh. Kaya why? Bakit? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi kayo sumusunod sa mga sinasabi ko sa inyo? Alam niyo, ang Panginoon natin, katulad ng ating pag-aaral sa attributes of God, nalalaman niya ang lahat. So nagtatanong siya dito, hindi dahil hindi niya alam kung bakit yung ibang tao na tumatawag sa pangalan niya ay hindi sumusunod sa Kanya. Alam niya. Ang sabi sa John chapter 2 verse 25, He knows the heart of men. Datapot alam niya, mga kapatid, kung ano nasa puso ng lahat ng bawat tao na tumatawag sa Kanya na Lord, Lord, na hindi naman tunay na sumusunod sa Kanya. So hindi niya tinatanong ito para sagutin. Tinatanong niya ito bilang isang ano ba magandang salita sa taga pasaring. Hindi nyo naintindihan nyo, no? Parang pahapiaw, parinig. Yan ang ginagawa ng ating Panginoon dito. Nagpaparinig siya. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Ang sabi ni Dr. Warren Wiersbe sa kanyang komentaryo, nobody can really call Jesus Christ Lord except by the Holy Spirit of God. Sabi niya, kinote niya ang Romans 8:16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ang wika din sa 1 Corinthians 12:3, therefore I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed. And no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit.
Ang wika pati ni Dr. Wiersbe, if Christ is in our hearts, then our mouths must confess Him as Lord. Romans 10 verses 9 and 10. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Ang wika niya, if we are rooted and built up in Him, ayon sa Colossians 2:7, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving, if we are rooted and built up in Him, then our fruits will be good and our house will withstand the storms. We may have our faults and failures, but the steady witness of our lives will point to Christ and honor Him. Yun daw pong tunay na tumatawag kay Jesus na Panginoon. Hindi natin matatawag siyang Panginoon kung hindi tayo bibigyan ng kapangyarihan ng diwang banal. You cannot say Jesus is Lord unless empowered by the Holy Spirit. Kung hindi tayo binibigyan lakas ng Espiritu, kung hindi binago ng Espiritu ang ating puso, kung hindi binago ng Espiritu ang ating pag-iisip, hindi natin siya pwedeng tawaging Lord at maging totoo. Yun ang sinasabi niya dito. Sabi niya, you do not do what I tell you. Ano kaya yung what I tell you? Naku, marami po yun. Yung what I tell you po ay isang reference sa buong, una, siguro dun sa buong sermon niya na ito. Yung laman ng sermon on the plain na kanyang isinermon sa marami na sumusunod sa kanya. Na isang pagpapala ang maging mahirap, gutom at umiiyak at inuusig. As long as you are in Christ. Kasi ang sabi niya na sa Luke 6:20-23, your reward is great in heaven. Kakaiba. Sabi niya, masaya, blessed, pinagpapala. Ang naghihirap sa kanilang espiritu, ang gutom para sa katuwiran ng Diyos, ang umiiyak dahil sa kanilang pagiging makasalanan at dahil dito sila inuusig. Sila ay mayroong great reward in heaven. Yung pong isang tinuro niya dito sa sermon na ito. Na yung mga na kay Kristo Jesus ay dapat umiibig sa kaaway. Di ba yun na pinag-aralan natin to? Umiibig sa hindi kaibig-ibig. Nagmamahal, pinananalangin yung mga umuusig sa kanila at yung nagsasalita ng masama tungkol sa kanila. Ipinananalangin. Di ba nung ating inaral natin to, parang nagulat po tayong lahat. Nako, parang wala yatang ganyan sa atin. Oo nga po. Wala nga pong ganyan sa atin. Kung hindi po tayo tunay na kay Kristo Jesus, hindi tayo makaiibig ng katulad niya. Bakit? Sapagkat tayo na hindi kaibig-ibig, inibig niya. Tayo na palaging palaban sa Kanya, niligtas niya. Tayo nakarumal-dumal sa Kanyang paningin, ibinigay niya ang Kanyang buhay upang tayo ay maligtas. At hindi lang yon. Inutusan niya ang Kanyang Espiritu upang kumilos sa ating mga puso't isipan, upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya, upang tayo ay manalig sa Kanya. Ganon po ang tunay na pag-ibig. Ang sabi ni Jesus, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Meron po talaga, alam po ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Panginoon ay
tunay niyang disipulo. In fact, sa John chapter 6, pagkatapos niyang ituro yung kanyang discourse on yung eating my flesh and drinking my blood, no? Kung sino man ang kakanin ang aking kalamnan, kung sino man ang iinumin ang aking dugo, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig lamang niyang sabihin, kung sino ang tunay na tatanggap sa akin at gagawin akong bahagi ng kanilang buhay, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-dramatic po nung image na kanyang ipinakita sa kanila. Kaya ang sabi sa John chapter 6, and many no longer followed him. Noong una, libo-libo ang sumusunod sa kanya, ngunit alam niya na marami sa kanila ay tumatawag sa kanya ng Lord, Lord, pero hindi naman nais sumunod sa kanyang mga kautusan. Meron pong parallel passage ito sa Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Doon po mas nakakatakot ang kanyang sinabi. Babasahin ko po sa inyo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Tapos pakinggan niyo yung susunod. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Hindi ba't nag-sermon ako para sa inyong pangalan? Hindi ba't ako'y naging pastor at misyonero? And cast out demons in your name? And do many mighty works in your name? Anong sagot niya? And then will I declare to them, I never knew you. Sino ka? Hindi kita kilala. Sipin niyo kapatid, kung kayo ay mapunta na sa pintuan ng langit at sa inyong pagpunta roon at pagharap sa Panginoon, ang sasabihin, ang inaasahan ninyo, welcome, my good and faithful servant. Tas ang wika sa inyo ng Panginoon, sino ka? I never knew you. Away from me, sabi niya, you workers of iniquity. Nakakatakot po yun, ano? Yun po ang sasabihin niya sa lahat ng tumatawag sa kanya ng Lord, Lord. Pero sa kanilang puso, ginagawa nila yung kanilang ginagawa para sa sarili nilang kagustuhan, para sa sarili nilang katanyagan, para sa sarili nilang fulfillment, at hindi para sa kaluwalhatian at ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, malinaw dapat dito sa atin na obeying the Lord does not save you. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi nakapagliligtas. Ang gawa, ang mabubuting gawa na ginawa sa kanyang pangalan, kung yan ang inaasahan ninyo na magliligtas sa inyo, ang sasabihin niya sa inyo, away from me, you doers of iniquity. Ngunit, ang tunay na niligtas niya ay susunod sa kanya. Ang nagsasabi na sila ay niligtas niya, ngunit hindi nagpapakita ng pagsunod sa kanilang buhay, ay hindi tunay na ligtas. Paano ba tayo naliligtas? Ang sabi ng Biblia, you are dead in your trespasses and sins in which you were. Sabi sa Ephesians 2:1, you are dead. O paano mo ililigtas ang sarili mo? Patay ka. Ang patay ba may nagagawa? Ang patay ba pwedeng gumawa ng kahit na anong mabuti para sa Diyos, para siya ay katanggap-tanggap sa Kanya? Ang patay ba ay maaaring manampalataya? Patay nga eh.
Anong kailangan gawin ng Panginoon? Kailangan niya munang buhayin ang patay. Kaya't ang tunay na ligtas ay yung kanyang binuhay na maguli sa kanilang kalooban, binigyan ng pananampalataya, at yung pananampalatayang yon ang kanilang ginamit upang manalig kay Jesus. To believe in Him. To believe in what? Na siya ay nabuhay ng walang sala, at yung pagiging walang sala na yon ay kanyang ibinibigay sa atin na mananalig sa Kanya. Na siya ay namatay sa krus na walang sala upang pagbayaran ang kasalanan natin laban sa Kanya. Yun ang ating pinaniniwalaan. To believe na yung ginawa niyang yon ay para sa atin. Alam nyo, kung hindi po tayo bubuhayin ng Espiritu ng Diyos, hindi po natin kailanman kayang paniwalaan yon. At kung hindi tayo binuhay ng Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang sumunod sa Kanya. Yun po ang sinasabi ng mga talatang ito. Nakakatakot, pero para doon sa binuhay na maguli ni Jesus, para doon na Kanyang binahayan ng Kanyang Espiritu sa kanilang puso, sila, kaya nila ang sumunod. Pangalawa, pagkatapos niyang ibigay ang pagsaway sa mga tumatawag sa Kanya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanya, kinuwento niya ang pagpapala sa mga nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. So meron siyang binigay na parable sa verses 47 to 48. Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you that what he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock, and when the flood rose and the stream broke against that house and could not shake it because it had been well built. Merong isang positibong larawan na binigay si Kristo Jesus nung taong Kanyang dinodrawing dito. Ang sabi niya, everyone who comes to me, and hears my word. He comes, siya ay lumalapit kay Jesus. He hears, naririnig niya ang sinasabi ni Jesus, nakikinig siya sa sinasabi ni Jesus. At merong pangatlo. Ano yung pangatlo? And he does them. So maraming tao, come to the Lord, lumalapit sa Kanya. Maraming tao, naririnig ang Kanyang mga salita. Maraming tao, ang gumagawa niyang dalawang yan, marami sa kanila, miyembro pati ng ating iglesia o ng mga evangelical churches, ngunit they do not do them. They come, lumalapit, they hear, nakikinig, but they do not do. Hindi sumusunod. Baliwala lahat yun. Patunay lang po yun na hindi sila tunay na binuhay na maguli ni Jesus. Pastor, paano ko malalaman kung tunay nga akong mananampalataya? Paano ko malalaman yun? Did you come? Yes, Pastor. Did you hear? Nagdurugo na po nga po ang tenga ko dahil sa haba ng sermon ni Pastor BJ. But do you do? Kayo ba'y sumunod? Ang pagsunod po ay ebidensya o bunga, hindi sanhi
ng ating tunay na pagliligtas. Ulitin ko po yun. Ang pagsunod kay Kristo Jesus ay ebidensya o bunga, hindi sanhi ng tunay na pagliligtas. 1 John, alam nyo, kung minsan po kayo'y parang nagdududa, kung kayo po ay tunay na mananampalataya. Alam nyo, magandang mga aklat na basahin. 1 John po. The first epistle of John. Yung pong epistle na yon, yung buong epistle na yon ay kanyang sinulat para tayo makatiyak na tayo nga ay ligtas. Kung gusto nyong makatiyak, basahin niyo po yung 1 John. No? Maikli lang po yung librong yon. No? O di kaya basahin niyo yung James. Yung James din po ay isang epistle na sinulat upang ituro sa atin kung tayo nga ay tunay na sumusunod. Pero ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 3, "And by this we know that we have come to know Him." Linaw At ganito nyo malalaman kung kayo nga ay nakakilala na kay Jesus o kilala niya tayo. Alam nyo, hindi importante na kilala natin siya. Ang importante, kilala niya tayo. Ayaw nating masabihan, sino ka? Hindi kita kilala. Anong sabi sa 1 John 2:3? "And by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments." If we keep His commandments. Ang buhay ba ninyo ay merong pattern na pagsunod kay Kristo? Hindi perfect, pattern lang po. Hindi perfect, progress lang po. Hindi yung nananatili kayo sa isang pattern ng pamumuhay na palaging tumutuligsa sa kanyang kalooban. Kailangan masunod muna ang kalooban ninyo, hindi yung kalooban niya. Pagka ganun po, baka hindi po kayo tunay na mananampalataya. Saan pa, Pastor? John 14:15. "If you love me, you will keep my commandments." John 15:10. "If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love." In John 15 po, ang sabi doon, kapag tayo'y nakadikit lang, nakakabit lang sa tunay na vine, si Kristo Jesus, ang lahat ng nutrients ng vine na iyon ay mapapasa atin. Ang kalakasan, ang pagsunod, ang katuwiran. Yun po ang tanda na tayo nga ay tunay na ligtas. Alam niyo, ang mahirap sa atin, hindi natin nakikita ang ating pananampalataya. Nakikita niyo ba ang inyong faith? Kung nakikita ninyo ang inyong pananampalataya, mabuti pa kayo. Kasi ako po, hindi ko po nakikita ang aking puso. Ang nakikita ko lang po yung bunga, yung fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control. Ang pagpapala sa mga nakikinig kay Kristo at sumusunod sa Kanya ay isang buhay na nakatindig sa tamang pundasyon. 1 Corinthians 3:11. "For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ." Ang sabi dito, yung foundation niya is built upon a rock. Yung pong salitang rock, hindi po si Dwayne Johnson yon, no? Yung wrestler, yung artista. Ang tawag po niya sa sarili niya, The Rock. No? Baka The Rock. No? Pagkain ng baboy. No? Pero sa Old Testament, ang rock po ay ang ating Diyos. Psalm 18:2, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. O God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold." Sa New Testament po, si Kristo po
ang tinatawag na rock. 1 Corinthians 10:4. And all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Ano sinasabi dito? Nung nasa ilang daw ang Israel, hindi ba nagreklamo sila na wala silang mainom na tubig? Kaya ang sabi ng Diyos kay Moses, tapikin mo nga yung bato na yan. Actually, sabi niya, pagsabihan mo lang at may aagos na tubig. Si Moses, naasar dun sa mga pagrereklamo ng mga Israelita. So sa galit niya, hinampas niya ng kanyang staff yung rock. Pero lumabas pa rin yung tubig. Pero dahil doon, hindi siya nakarating ng promised land. Dahil hindi siya sumunod sa Diyos. That spiritual rock that followed them, that rock was Christ. Sabi sa 1 Corinthians 10:4. Sa 1 Peter chapter 2 verses 5 to 8. You yourselves are living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious. Sino po yun? Si Kristo Jesus po yun. So yung foundation dito na tinutukoy ni Jesus ay siya mismo. Kaya sabi niya kay Pedro, and you are Peter, small stone. And upon this rock, big stone, I will build my church. Sino yung foundation? Si Peter? O yung big rock? Si Christ. Ang sabi ng Reformed Expository Commentary ay ganito. The man Jesus described in his parable dug deep and laid the foundation on the rock. Building his house cost him something. Tama nga naman. Living the Christian life costs us something too. It takes discipline to work at understanding the Scriptures. It takes patience to persevere in prayer. It takes courage to put sinful desires to death. It takes dedication to grow in new areas of obedience. It takes sacrifice to serve others instead of ourselves. Above all, it takes faith to trust in Jesus Christ and not hold anything back. Yun po ang ibig sabihin ng tao na naghukay, naghirap, at itinaguyod ang kanyang bahay sa isang matibay na foundation. Yung pong isang pagpapala. Pangalawa, isang buhay na hindi masisira ng mga unos ng buhay. Sabi sa James 1:25, but the one who looks into the perfect law, ang salita ni Kristo, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Yung blessing po na yun, ay yung hindi siya masisira ng mga unos ng buhay. Dito sa parabola na ito na kinikwento ni Jesus, ang konteksto, ang sinasabi na yung flash flood na kanyang dinidescribe dito ay ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay ng mga mananampalataya. Bilang mga Kristiyano, tayo ay dapat mayroong positibo at kung minsan, magandang word. May galak. May galak na attitude towards the trials na tiyak namang makakarating sa ating buhay. Ang sabi ng Biblia sa James chapter 1 verse 2, count it all joy. Count it all joy, my brothers, when, not if. When, ibig sabihin, tiyak.
Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Iba't ibang kulay ng pagsubok. Iba't ibang klaseng paghihirap. Pastor, ganun po ba talaga ang Christian life? Opo. Kasi ganun tayo pinapatibay ng ating Panginoon. At ang dahilan dito ay para sa ating paglago at pagiging ganap. Sabi sa James 1, so we are to count it all joy. Bakit? Sabi sa verse 3, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect or mature and complete, lacking in nothing. Yun po ang blessing. Romans 5 verses 3 to 5. Not only that, but we rejoice in our sufferings. Saan kayo nakakita ng relihiyon na gano'n? Dapat tayong magalak sa ating paghihirap. Hindi naman ibig sabihin na kapag naghihirap ka, ay, Panginoon! Naghihirap ako! Hindi po. No. Ako po madalas, oh Diyos! Kailan ba titigil ang aking paghihirap? Pero merong kagalakan sa puso dahil yung kagalakan yun ay hindi nakasandig sa isang katotohanan na baka mawala, kundi sa isang katotohanan na walang hanggan, ang kanyang pangakong kaligtasan. Kaya tayo walang hanggan din ang galak. We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. And endurance produces character. And character produces hope. Ang ating comfort, ang ating kaaliwan, mga kapatid, ay yung ating tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya mismo sa John 16:33, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. Pangako po yon ni Kristo. Di ba mahilig kayo mag-claim ng promise ni God? Yan nga, i-claim nyo. Kasi promise yan ni God. You will have tribulation. I-claim nyo nga. God, I claim your promise na ako ay maghihirap. Wala pong nagke-claim sa atin ng ganon, di ba? Pero pag dinatnan po tayo, ang sabi niya, count it all joy. Sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Huwag kayong magulumihanan sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pangatlo, isang buhay na hindi makararanas ng paghuhusga ng Diyos. John 5:24, truly, truly, pag sinasabi ni Jesus yun, ang ibig sabihin, tunay na tunay, totoong totoo ang kanyang sinasabi. Yung pong salitang truly sa original language, sa Aramaic, ay amen, amen. Dalawang amen. No? Matupad nawa, matupad nawa. Amen, amen. Siya nawa, siya nawa. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Wow! Yan po ang ating katiyakan. He does not pass into judgment. Doon po sa parallel account sa Matthew 7, yung pong flash flood ay isang malaking unos. May hangin, may ulan, may bagyo. Hindi lang flash flood. Sa konteksto doon, ang sinasuggest po noon ay ang pinaka-ultimate na unos sa buhay ng isang tao. Yung unos na paghahatol ng Diyos. Pero ang sabi sa John 5:24, those who hear and believe, ano ibig sabihin ng believe?
Yung mga merong tunay na pananampalataya na may ebidensya ng pagsunod. Yung pananampalatayang sumusunod. Hindi yung pananampalatayang puro dadalang, kundi yung pananampalatayang may tunay na pagsunod. Sabi dito, those who hear and believe will not come into judgment. Hindi po kailanman makararanas ng paghuhusga ng Diyos. So, kung kayo ay binuhay na ni Kristo Jesus, di ba sabi sa Ephesians 2 verses 4 to 6, but God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So kung kayo ay binuhay na nga ng maguli ni Jesus, kayo ay na-born again na niya, at kayo ay kanyang niligtas by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Diba? Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So kung kayo ay binuhay na niya, made alive in Christ, kung kayo ay saved na by grace alone, through faith alone, in Christ alone, at may ebidensya ng pagsunod. Bakit? Alam niyo kung anong kasunod ng Ephesians 2:8 and 9? Hulaan niyo. Ephesians 2:8, 9, 10. Galing. No? Yung po ang kasunod. Anong sinabi sa verse 10? For, why were we saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone? Why? For, we are His workmanship, created in Christ Jesus. Binuhay ka na nga na maguli ni Kristo Jesus for, good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, ang tunay na binuhay ni Jesus, ang tunay na niligtas niya by grace alone, through faith alone, in Christ alone, ay susunod sa Kanya. At dahil doon, we can be sure na hindi tayo makakarating sa paghuhukom. Hebrews 6:18. So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Wala po tayong dapat ikatakot. Pero just in case na hindi pa kayo takot, meron siyang pangatlong dinescribe dito. Ang pagkasira ng mga nakikinig kay Jesus ngunit hindi sumusunod sa Kanya. Verse 49, but the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great. Marami pong mga bahay na ganito ang nangasira nung nagdaang bagyong Christine. Nadaanan sila ng baha, ng rumaragasang ilog, at agad-agad ito ay mga natangay, nasira, dahil hindi sila nakabaon sa magandang pundasyon. Isang buhay na makakaranas ng paghuhusga ng Diyos na walang hanggan. Isang buhay na makakaranas na walang pundasyon ay makakaranas ng Kanyang galit na walang hanggan. Yung buhay na walang pundasyon, kung wala tayong buhay kay Kristo Jesus, hahanap tayo ng ibang pundasyon. Una, kayamanang material. 1 Timothy 6:9 and 10. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Ayaw natin yun. For the love of money
is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Kung wala kayong pundasyon kay Kristo Jesus, maghanap kayo ng pundasyon sa kayamanang material. Hindi po masama ang yumaman. Hindi po masama ang magkaroon ng possessions. Ang mahirap po ay kung pag-aari kayo ng inyong pag-aari. If you are possessed by your possessions, iba po yun. Kasi yun, dinudiyos nyo na ang inyong kayamanan. Yung mga walang pundasyon kay Kristo Jesus, ganito ang mangyayari sa kanila. Maghahanap sila ng kapangyarihang makalupa. James chapter 3, verses 14 to 16. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, yan yung ambisyon na magkaroon ng kapangyarihan. Do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, demonic. Malinaw ba na masama yun? Yung pagkakaroon ng parang walang kapararakang kagustuhan na magkaroon ng kapangyarihan. Malalim yung walang kapararakan, ano? Hindi nyo naunawaan yun. Yung walang humpay, walang hangganang kagustuhan na magkaroon ng kapangyarihan. Sabi dito, it is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder in every vile practice. Pangatlo, kuminsan ang hinahanap ng mga taong walang pundasyon kay Kristo Jesus ay katanyagang makasarili. Matthew 23, 5-7, they do all their deeds to be seen by others. Huwag po kayong magagalit sa sasabihin ko po, no? Pero marami po sa atin nahuhumaling sa Instagram. Naghahanap po tayo ng pagkakataon para sa isang Instagrammable moment. Di ba? Meron tayong outfit of the day. OOTD. Kukunan ng sarili. Click. Yan ang suot ko ngayon. Nagpalit. Click. Yan naman ngayon ang suot ko. Tumingin sa sarili. Click. Ganyan pa rin ang pagmumukha ko. Pinag-aaralan pa natin ngayon yung, ano tawag nila doon? The Gen Z selfie. Alam niyo ba kung paano gawin yon? Yung nakabaliktad yung telepono nyo at kukunan nyo yung sarili nyo? The Gen Z selfie. Kaya ko pong gawin yon. Kaya lang nakukunan ko lang yung daliri ko. Bakit ko binabangkit ito mga kapatid? Sapagkat, ang sabi dito, they do all their deeds to be seen by others, for they make their phylacteries broad and their fringes long. And they love the place of honor at feasts and the best seats in the synagogues, and greetings in the marketplaces, and being called rabbi, o pastor, o reverendo. Mayroon pong tumatawag sa akin ng Reverend BJ, Reverend Sebastian. Tuwing narinig ko po yun, sabi ko, patay na ang tatay ko . Bakit nandito pa ba? Ang tatay ko po kasi ang tinatawag na Reverend Sebastian. Wala po dapat nagnanais na tawaging Reverendo. Bakit? Reverend ba ako? Sa lahat ng tao, ako po ay makasalanan. Hindi ako pwedeng tawaging Reverend. Pero meron pong nagnanais ng ganyan dahil wala po silang mayamang pundasyon kay Kristo Jesus. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. Mga kapatid, kayamanang material, kapangyarihang makalupa, katanyagang makasarili, kasiyahang makasanlibutan. Sabi ni Solomon, and whatever my eyes desired, I did not keep from them. I kept my heart from no pleasure, from my heart found pleasure in all my toil. And this was my reward for all my toil. Kaya po meron siyang 700 wives and 300 concubines. Si Solomon po talagang nagwala.
700 wives. Mantakin nyo yun. Ako nga po, isa lang po asawa ko eh. Hapong-hapo na po ako eh. Hindi ko kayang masatisfy ang isang babae lang. 700 wives, 300 concubines. Para niya masamahan ang lahat ng iyon, 3 taon. Mahigit. Ganong klase ang kanyang pag-seek ng pleasure. Kung wala po tayo kay Kristo Jesus, yan po ang hahanapin natin. Sapagkat kung ayaw natin sambahin siya, maghahanap tayo ng sasambahin natin. Isang buhay na sisirain ng mga pagsubok. Mark 4:17. And they have no root in themselves. Walang pundasyon, but endure for a while. And when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. Ito yung mga nalaglag sa mabatong lupa at hindi nagkaroon ng ugat ang pananampalataya. Isang buhay na makakaranas ng pinakadakilang unos, yung paghuhusga ng Diyos na walang hanggan. Hebrews 10:26-27, for if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and the fury of fire that will consume the adversaries. Nakakatakot po yun. Ito yung sinasabi ni Kristo na, away from me, you doers of iniquity. Ayaw po natin ito. Ito po ang hamon sa atin. Hindi posible na sumunod kay Kristo na wala ang diwang banal na nagpapalakas sa atin. Kung wala si Kristo sa ating puso, ang Sermon on the Plain ay tunay na nakapanghihina. Hindi natin kayang sundin ito. Kundi isang panawagan na kilalanin natin ang ating pangangailangan para sa Kanya. Mga kapatid, tunay, natitiyak na ba ninyo ang inyong kaugnayan kay Jesus? O kayo ba ay naririto ngayon at hindi kayo tiyak? Alam ninyo na hindi kayo sumusunod sa Kanya. Kahit na tinatawag ninyo ang sarili ninyo na Kristiyano. Ganun ba kayo? Ganun ba estado ng inyong kaluluwa? Hindi naman huli ang lahat. Kaibigan, maaari tayong lumapit sa Kanya. Ang sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Sabi niya sa Matthew 11:28, come unto me, all you labor and are heavy laden. Alam niyo, kung hindi niyo kinikilala na kailangan ninyo ng tagapagligtas, you will not be heavy laden. You will not be heavy laden. Hindi kayo nabibigatang lubha. Ang sabi niya, come unto me, all you labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mga kapatid, kung kayo ay tumanggap na at tinanggap nyo na ang alok na kaligtasan ng ating Panginoong Jesus, at kayo ay binuhay na niya na maguli sa inyong kalooban, saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, ang kanyang hapag, ang kanyang dulang ay bukas para sa ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Saluhan ninyo kami sa Kanyang banal na hapunan. Tayo po ngayon ay maghahanda ng ating mga kalooban para sa banal na hapunan na ito. Tayo po ay mananalangin ng isang panalangin ng pangungumpisal sa Kanya. Aminin natin, mga kapatid, na tayo ay nagkulang sa ating Panginoon. Ilagak natin sa Kanyang paanan ang lahat ng ating pagkukulang sa Kanya at humingi tayo ng kapatawaran. Iyang kapatawaran naman na yan ay Kanyang ipagkakaloob dahil binayaran na ni Jesus sa krus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pakinggan niyo po ang mga panalangin ng aking mga kapatid, ang kanilang pangungusap sa inyo, ang kanilang mga pagkukulang. Kaming lahat po ay nagkulang sa inyo. Pakinggan niyo po ang aming pangungumpisal.